Tiniyak ng pamahalaan na patuloy ang mga hakbang para maibsan ang epekto sa bansa ng tensyon sa gitnang silangan. Pagtitiyak pa ng pamahalaan, nakikipag-ugnayan ng Pilipinas sa Iran para sa ligtas na pagpapadala ng langis sa ating bansa. Si Clazel Pardilla sa Sentro ng Balita Live. Angelique, on top of the situation pa rin ang administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa harap ng nararamdamang epekto ng sigalot sa gitnang silangan. Ito ang tiniyak ng Malacanang matapos ang matagumpay na pakikipag-usap ng Pilipinas sa Iran. Ipinangako ni Iranian Foreign Minister Sayed Abbas Araghchi kay Foreign Affairs Secretary Lazaro ang ligtas at mapayapang pagdaan ng mga barko ng Pilipinas na may dalang langis at Pinoy seafarer sa Strait of Hormuz sa gitna ng sigalot. Mahalaga ito lalo't kontrolado ng Iran ang Strait of Hormuz na isa sa mga pangunahing daanan ng mga barkong may langis na nagsusupply ng 20% ng krudo sa buong mundo. Narito ang pahayag ni Palace Press Officer Claire Castro. Malaking bagay ito para sa Pilipinas dahil masisiguro nito ang kaligtasan ng mga Pinoy na dadaan sa lagusan at mapapanatili rin nito ang kasiguruhan sa supply ng enerhiya sa bansa. Matitiyak din ito ang tuloy-tuloy na delivery ng langis at fertilizer supplies sa Pilipinas. Sa gitna ng kaguluhan, nananatili pa ring on top of the situation ang pamahalaan upang masiguro ang kapakanan ng taumbayan. Hindi pa masabi ng Malacanang kung kailan mararamdaman ang pagbaba ng presyo ng langis dahil sa hakbang masisiguro ang pagdaloy ng supply ng krudo. Hindi rin maantala ang export o pagbabiyahe ng produkto mula sa Pilipinas patungo ng Middle East. Naniniwala naman ang palasyo na walang magiging epekto ang magandang ugnayan ng bansa sa Iran at alyansa ng Pilipinas at Amerika. Mamayang hapon, makikipagpulong si Pangulong Marcos kay Energy Secretary Sharon Garin para talakayin ang mga hakbang na magpapabuti sa supply at presyo ng enerhiya. Ilalatag naman ang bukas ng Development Budget Committee Coordination kay Pangulong Marcos o yung DBCC ang mga rekomendasyon nito hinggil sa pagbabawas o pagtatanggal ng excise tax sa produktong petrolyo. Patunay lamang ito na nasa maayos ang kalagayan ni Pangulong Marcos taliwas sa mga kumakalat na impormasyon sa social media. Gate ni Palace Press Officer Claire Castro, nasa mabuti ang kalagayan ng presidente sa kabila ng hindi niya pagsipot sa isang event sa Quezon City ngayong umaga. Panawagan ng Malacanang, huwag maniwala sa fake news na nagkakalat ng maling impormasyon tungkol sa kondisyon ng presidente. Mamayang 2:00 ng hapon, pangungunahan naman ni Pangulong Marcos ang panunumpa ng mga bagong opisyal ng Vice Mayors League of the Philippines National Executive Officers. At yan ang muna ang pinakahuling balita mula rito sa Malacanang. Balik dyan sa studio, Angelique. Alright, maraming salamat sa iyo, Clazel Pardilla.